Parang bombang sumabog ang balita. Si Claudia, ikinasal na. Ang buong bayan ay nagulat sa biglaang balitang ito. Walang nakakaalam na may plano pala si Claudia na magpakasal. Ang mga tao sa kalsada, sa mga opisina, at maging sa mga tahanan ay nag-usap tungkol dito. Ang mga pahayagan at mga online news sites ay puno ng mga artikulo tungkol sa kasal ni Claudia. Ang mga social media platforms ay nag-umapaw sa mga posts at comments tungkol sa kanya. Ang lahat ay nagtataka kung paano ito nangyari nang walang kaalam-alam ang karamihan. Si Claudia Barreto, anak ni Dennis Padilla, may asawa na. Ang kanyang kasal ay isang malaking sorpresa sa lahat, lalo na sa kanyang pamilya. Ang mga larawan ng kanyang kasal ay kumakalat sa internet, at ang mga tao ay hindi makapaniwala na ang kanilang paboritong artista ay ikinasal na. Ang kanyang mga tagahanga ay nagdiriwang, ngunit may mga tanong din sa kanilang isipan. Sino ang palad na lalaki na kanyang pinakasalan? Paano nila itinago ang kanilang relasyon sa publiko? Nabasa ni Dennis ang balita online. Sa una, hindi siya makapaniwala. Paulit-ulit niyang binasa ang artikulo, umaasang mali ang kanyang nabasa. Ngunit habang binabasa niya ito ng paulit-ulit, unti-unti niyang natanggap ang katotohanan. Ang kanyang anak na si Claudia ay ikinasal na at hindi siya kasama sa espesyal na araw na iyon. Parang tumigil ang mundo niya. Anak niya iyon. Ang mga alaala ng kanyang maliit na batang babae ay bumalik sa kanyang isipan. Ang mga panahon na magkasama silang naglalaro, nagtatawanan at nagkukulitan. Ngayon, ang kanyang anak ay may sarili ng pamilya at hindi siya bahagi ng mahalagang sandali na iyon. Ang sakit at lungkot ay bumalot sa kanyang puso. Pero bakit parang hindi niya alam? Bakit walang nagsabi sa kanya? Ang mga tanong na ito ay paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan. Hindi niya maintindihan kung bakit siya iniwan sa dilim tungkol sa kasal ng kanyang anak. Ang mga alaala ng kanilang masayang pamilya ay tila naglaho na. Pilit niyang iniintindi ang nabasa. Ang bawat detalye ng artikulo ay kanyang sinuri, umaasang makahanap ng sagot sa kanyang mga tanong. Ngunit sa halip ng mga sagot, mas marami pang tanong ang lumitaw. Bakit hindi siya inimbitahan? Ano ang nangyari sa kanilang relasyon bilang mag-ama? Totoo ba? Kailan pa? Saan ginanap? Sino ang asawa? Ang daming tanong sa isip niya. Ang mga tanong na ito ay parang mga alon na walang tigil na bumabayo sa kanyang isipan. Ang bawat tanong ay may kasamang sakit at lungkot. Ang bawat sagot na kanyang hinahanap ay tila nagdadala ng mas maraming tanong. Ang daming tanong sa isip niya. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Ang kanyang isipan ay puno ng mga alaala at mga pangarap para sa kanyang anak. Ngunit ngayon, ang mga pangarap na iyon ay tila naglaho na. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at pangungulila. Pero isa lang ang malinaw, wala siya doon, hindi siya inimbitahan. Ang katotohanan ito ay parang isang matalim na kutsilyo na tumusok sa kanyang puso. Ang sakit ay hindi may paliwanag. Ang kanyang anak na si Claudia ay kinasal na at hindi siya bahagi ng espesyal na araw na iyon. Parang sinaksak ang puso ni Dennis. Masakit, mahapdi. Anak niya si Claudia. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi lamang dahil sa hindi siya inimbitahan, kundi dahil sa pakiramdam niya ay hindi siya itinuring na ama sa araw ng kasal ng kanyang anak. Ang kanyang puso ay puno ng pangungulila at sakit. Pero bakit parang hindi siya itinuring na ama sa araw ng kanyang kasal? Ang tanong na ito ay patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at pangungulila. Ang kanyang anak na si Claudia ay ikinasal na, ngunit siya ay naiwan sa dilim. Ang kanyang puso ay puno ng sakit at pangungulila, ngunit sa kabila ng lahat, mahal pa rin niya ang kanyang anak. Dinala siya ng bugso ng damdamin sa social media. Nag-post si Dennis ng 2 salita, finish. Maikli pero puno ng hugot at hinanakit. Alam niyang makikita iyon ni Claudia, makikita ng mundo. Gusto niyang ilabas ang sakit. Gusto niyang malaman ng lahat na nasasaktan siya. Na parang hindi siya itinuring na ama. Na parang wala siyang halaga. Ilang minuto lang, umani na agad ng samut-saring reaksyon ng post. May mga nakisimpatya, may mga nagalit, may mga nagbigay ng payo. Kawawa naman si Dennis. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi niya maiwasang mag-isip kung tama ba ang kanyang mga desisyon. Maraming beses na niyang tinanong ang sarili kung dapat ba siyang magpatuloy o sumuko na lang. Dapat inimbita pa rin siya. Hindi ba't karapatan niya rin na maging bahagi ng espesyal na araw na iyon? Ngunit tila ba nakalimutan na siya ng lahat, parang wala siyang halaga. Anak niya pa rin yan.
Kahit anong mangyari, hindi mababago ang katotohanan iyon. Ngunit bakit parang siya pa ang nagmumukhang masama sa mata ng iba? Ilan lang yan sa mga komentong nabasa ni Dennis. Sa bawat pag-scroll niya sa social media, mas lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam. Parang lahat ng tao ay may opinyon tungkol sa kanyang buhay. Ramdam niya ang suporta ng ibang tao. May mga kaibigan siyang laging nandiyan para sa kanya, handang makinig at magbigay ng payo. Ngunit kahit gaano pa karami ang sumusuporta, hindi pa rin maalis ang sakit na nararamdaman niya. Na hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Alam niyang may mga tao ring dumaan sa parehong sitwasyon, at sila ang nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob na magpatuloy. Pero may mga komentong tumatak din sa kanya, mga salitang tila ba tumatagos sa kanyang puso, mga opinyong hindi niya maiwasang pag-isipan ng malalim. Huwag mo nang palakihin ang gulo. Maraming nagsasabi na dapat na niyang kalimutan ang lahat at mag-move on na lang. Pero paano nga ba iyon gagawin kung ang sugat ay masyadong malalim? Kausapin mo na lang ng personal si Claudia. Marahil ay may mga bagay na masosolusyonan sa pamamagitan ng maayos na pag-uusap. Ngunit paano kung hindi siya pakinggan? Huwag mong idaan sa social media. Maraming nagsasabi na mas makakabuti kung hindi na lang niya i-post ang kanyang nararamdaman. Pero paano kung iyon na lang ang natitirang paraan para marinig siya? Para bang sinasabi nilang mali ang ginawa niya, na parang wala siyang karapatang ipahayag ang kanyang nararamdaman? Ngunit hindi ba't lahat tayo ay may karapatang magsalita, na dapat manahimik na lang siya? Napaisip si Dennis. Kung mananahimik siya, sino ang magtatanggol sa kanya? Sino ang magsasabi ng kanyang panig ng kwento? Tama ba ang ginawa niya? Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalalim ang kanyang pagdududa. Ngunit alam niyang kailangan niyang magdesisyon para sa kanyang sarili. Dapat ba niyang manahimik na lang? O dapat ba niyang ipaglaban ang kanyang karapatan? Sa bawat tanong, mas lalong bumibigat ang kanyang damdamin. Pero paano ang sakit na nararamdaman niya? Hindi ba't may karapatan din siyang ipahayag ang kanyang nararamdaman? Sa huli, si Dennis lang ang makakasagot sa mga tanong na ito. Sa dami ng mga komento at payo, mas pinili ni Dennis ang manahimik. Binura niya ang post, hindi dahil sa natakot siya, kundi dahil ayaw na niyang palakihin pa ang gulo. Alam niyang hindi solusyon ang social media. Kailangan niya itong ayusin ng personal. Kailangan niya ng oras para makapag-isip, para makapag-usap, para magilom ang sugat. Pero ang katahimikan ay may sariling ingay. Isang ingay na puno ng tanong, puno ng sakit, puno ng pangungulila. Section 5, Sakit ng Ama. Sa katahimikan ng kanyang silid, bumalik ang mga alaala. Mga alaala noong maliit pa si Claudia. Noong karga-karga niya pa ito. Noong tinatawag pa siya nitong papa. Masakit isipin na wala na siya sa buhay ng anak. Na hindi na siya ang takbuhan nito. Na parang isa na lang siyang estranghero. Ngunit sa kabila ng sakit, may munting tinig sa puso ni Dennis. Isang tinig na nagsasabing darating din ang araw. Darating din ang araw na magkakaayos din sila, na may intindihan din siya ni Claudia. Sa katahimikan ng kanyang silid, bumalik ang mga alaala. Mga alaala noong maliit pa si Claudia. Noong karga-karga niya pa ito. Noong tinatawag pa siya nitong papa. Masakit isipin na wala na siya sa buhay ng anak. Na hindi na siya ang takbuhan nito. Na parang isa na lang siyang estranghero. Ngunit sa kabila ng sakit, may munting tinig sa puso ni Dennis. Isang tinig na nagsasabing darating din ang araw. Darating din ang araw na magkakaayos din sila, na maintindihan din siya ni Claudia. Mga alaala noong maliit pa si Claudia, noong karga-karga niya pa ito, noong tinatawag pa siya nitong papa. Masakit isipin na wala na siya sa buhay ng anak, na hindi na siya ang takbuhan nito, na parang isa na lang siyang estranghero. Ngunit sa kabila ng sakit, may munting tinig sa puso ni Dennis. Isang tinig na nagsasabing darating din ang araw. Darating din ang araw na magkakaayos din sila, na may intindihan din siya ni Claudia, noong karga-karga niya pa ito, noong tinatawag pa siya nitong papa. Masakit isipin na wala na siya sa buhay ng anak, na hindi na siya ang takbuhan nito, na parang isa na lang siyang estranghero. Ngunit sa kabila ng sakit, may munting tinig sa puso ni Dennis. Isang tinig na nagsasabing darating din ang araw. Darating din ang araw na magkakaayos din sila, na maintindihan din siya ni Claudia. Noong tinatawag pa siya nitong papa. Masakit isipin na wala na siya sa buhay ng anak, na hindi na siya ang takbuhan nito, na parang isa na lang siyang estranghero. Ngunit sa kabila ng sakit,
may munting tinig sa puso ni Dennis. Isang tinig na nagsasabing darating din ang araw. Darating din ang araw na magkakaayos din sila, na maintindihan din siya ni Claudia. Masakit isipin na wala na siya sa buhay ng anak, na hindi na siya ang takbuhan nito, na parang isa na lang siyang estranghero. Ngunit sa kabila ng sakit, may munting tinig sa puso ni Dennis. Isang tinig na nagsasabing darating din ang araw. Darating din ang araw na magkakaayos din sila, na maintindihan din siya ni Claudia, na hindi na siya ang takbuhan nito, na parang isa na lang siyang estranghero. Ngunit sa kabila ng sakit, may munting tinig sa puso ni Dennis. Isang tinig na nagsasabing darating din ang araw. Darating din ang araw na magkakaayos din sila, na maintindihan din siya ni Claudia, na parang isa na lang siyang estranghero. Ngunit sa kabila ng sakit, may munting tinig sa puso ni Dennis. Isang tinig na nagsasabing darating din ang araw. Darating din ang araw na magkakaayos din sila, na maintindihan din siya ni Claudia. Ngunit sa kabila ng sakit, may munting tinig sa puso ni Dennis. Isang tinig na nagsasabing darating din ang araw. Darating din ang araw na magkakaayos din sila, na maintindihan din siya ni Claudia. Isang tinig na nagsasabing darating din ang araw. Darating din ang araw na magkakaayos din sila, na maintindihan din siya ni Claudia. Darating din ang araw na magkakaayos din sila, na maintindihan din siya ni Claudia. Na maintindihan din siya ni Claudia. Section 6. Mga alaala. Naalala ni Dennis ang mga tawanan nila ni Claudia, ang mga kulitan, ang mga pagkakataong magkasama silang masaya. Alam niyang hindi mawawala ang mga alaalang iyon. Naging makulay ang buhay niya dahil sa mga anak niya, at kahit ano ang mangyari, hinding-hindi magbabago ang pagmamahal niya sa kanila, lalo na kay Claudia. Sa kabila ng lahat, mayroon pa rin siyang pag-asa. Pag-asa na balang araw, magiging maayos din ang lahat. Section 7. Pag-asa sa puso. Alam ni Dennis na hindi madali ang lahat. Marami pang pagsubok na darating. Pero handa siyang maghintay, handa siyang magbago, para sa mga anak niya. Sa bawat pagsubok, may aral na matututunan. At ang aral na ito ang magpapatatag sa kanya, magbibigay sa kanya ng lakas para harapin ang bukas. Hindi pa huli ang lahat. May oras pa para magbago. May oras pa para magpatawad. May oras pa para magmahal. Section 8. Aral ng buhay. Ang kwento ni Dennis ay paalala sa ating lahat na ang pamilya ang pinakamahalaga sa buhay, na dapat nating pahalagahan ang bawat sandali kasama sila. Huwag nating hayaang mawala ang komunikasyon. Huwag nating hayaang masira ang tiwala. Dahil sa huli, ang pamilya pa rin ang ating sandalan. Ang kwento ni Dennis ay kwento ng pag-asa. Pag-asa na magiging maayos din ang lahat. Sa tamang panahon, sa tamang pagkakataon.